Ayun, magandang gabi sa inyong lahat mga kabrikadang Pinoy Survivor. Happy Monday, Holy Monday. Enjoy nyo ang mahabang bakasyon. At magandang umaga, magandang tanghali kung kayo'y nasa abroad o sa panig ng mundo. Mga Pilipino, kamusta kayo? Lagi tayong nag-celebrate ng Holy Week. At naway ma-enjoy ninyo ang bakasyon ninyo kung meron man. At makapagdasal kayo. Hingi kayo ng yun yung request ko sa inyo. Hingi kayo ng dasal, mga Pilipino. Thank you kayo, siyempre. Hingi kayo ng discernment. Request nyo sa langit kung pwede kayong tulungan, bigyan kayo ng wisdom, bigyan kayo ng tapang, ng courage, bigyan kayo ng pananaw kung para makita yung tama't mali. Yun yung mahalaga. Kasi hindi naman mapagkakaila, alam naman nating lahat yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Marami kayo, lalo na yung mga OFW. Ang mga sasabi na may malaking mali talaga. Meron naman gustong ipakatay yung mga politiko, death penalty. Ako, pabor din ako, death penalty, balik. Pabor din ako na isara yung Senado at saka yung Kongreso kasi sobrang abuso. Dinededma tayo, ayaw tayong pakinggan. Akala mong sila lang ang may kapangyarihan. Gusto ko rin matigil yung PI na yan, yung chacha na yan. Niloloko lang tayo ng taong bayan at ginagastos nila ng todo ang pera ng taong bayan. Lahat sila, parang kalokohan to no? Parang binabayaran natin sila para tarantaduhin tayo. Para gaguhin tayo. Tapos ninanakawan tayo ng mga hayop no? Kaya nga kainis. So, nga pala, nadinig nyo ba yung latest na vlog ni Maharlika? Panoorin nyo. Maharlika. Ano yun? May maingay. Yung latest na vlog niya, sinasabi niya na yung pulburon video daw napanood niya. Kino-confirm niya, totoo daw. Daw. So, but that is something. Kung kino-confirm ni Maharlika na talagang totoo yung pulburon video, napag-isip-isip ko parang ang laki ng problema natin Ang laki ng problema natin. Biglang, nako, paano ba to sitwasyon natin? Kaya nga, I will spend tong bakasyon na to, na dasalan ko talaga kung anong dapat gawin. Kasi hindi biro-biro. And initially, ang iniisip ko, April 9, na yung dadating na April 9, magsalita na ako talaga na tama na. Yon. And kung sino naniniwala sa akin, magsalita rin kayo. Ikalat ninyo, magsalita tayo. Araw ng kagitingan yung April 9 Kaya kung pwede, kung sa tingin nyo at naniniwala kayo na meron tayong pwedeng gawin as a people, na tahakin natin doon lang tayo sa tama, tahakin natin yung ating destiny as a people, kaya natin yan na itigil lahat ng ito. Itigil natin lahat ng kalokohan na nangyayari, lahat ng kabalbalan na nangyayari sa paligid natin. Droga, pagnanakaw, abusadong mga politiko. Yan. So, ang operating dyan is yung death penalty. Problema, death penalty, hindi mapapase. Hindi nga mapasa ng mga senator tsaka ng mga congressman. Hindi nga mapasa ni Tatay Digong noon nung he was president. Do you know they attempted so many times? From the time nung 2004 ba yan, 2006, when tinanggal nung panahon ni GMA ang death penalty, yung lethal injection, sa batas yan. Tapos noon, tinanggal. And up to the present, there were 38 times o attempts, if I recall right, na
ibinabalik ang death penalty. And mostly ng mga attempt nandun sa panahon ni Tatay Digong. Pero fail eh. Hindi napasa. Bakit? Kasi nga, kung may death penalty at nakasama doon ang korupsyon, hindi talaga mapapasa. Kasi hanggat nandyan yung congressman at yung mga senator na nagnanakaw sa bansa natin, sa kabangbayan, via Resolution 10, hindi mapapasa yung death penalty. Dead mga So, wala. Sana tayo ngayon pupunta. Kaya nga nandoon yung idea ng iba, ng maraming nagagandaan doon sa idea at nagigising doon sa idea. Kung wala kaming mapupurbecho sa Senado at saka sa Congress, walang gawin kung hindi PI, tsa-tsa na yan na palpak, na peke, tapos nun ginagastos niyo yung pera ng taong bayan, panay ayuda, hindi nyo naman pera yan. Pera namin yan, ginagawa nyo tamad yung mga kababayan namin, o kababayan natin, ginagawa nyo tamad Dapat tigil na yung ayuda. Yun yung isang gusto ng taong bayan. Tigil yung ayuda. Imbis na ayuda na magre-result sa katamaran, ang gusto nating ayuda, yung gusto nating tamang term, yung livelihood focused, project-based na results-oriented, production-oriented na tulong sa mga kababayan natin. Imbis na dole out na 5,000 kada buwan, mga hayop kayo, di nyo naman pera yan Tapos nun tatandaan kayo nitong mga Pilipino na to at iboboto kayo. Isang salita lang ng mga kapitan, iboboto dahil sa may utang na loob. Mali, gusto ng taong bayan, tanggalin yan. Hanggat nandyan yung Senado at Congress na nakikinabang dyan sa mga ayuda na yan, kasi later on sa eleksyon, matatamo nila yung botong gusto nila. And then that will propel them further in power. And then later on, kung nakatapos sila ng term nila, graduate na. Yung asawa naman. And then yung anak. Kaya nga, it has to end. It has to end. Somehow. Kaya nga, pagdasalan nyo kung paano. Ako dinadasal ko talaga kung paano. So, you talk about it. Kung meron kayong mga gathering sa mga outing, pag-usapan ninyo, walang masamang pag-usapan nyo yung politics, you have to talk about it. Kasi pagka hindi nyo pag-uusapan, lilipas yung panahon, and then later on, biktima kayo. Mabibiktima kayo. Either ng droga, or yung pera ninyo, ninanakaw, o nung krimen, papasukin yung bahay ninyo, kasi yung failure lahat. Kundi kayo, mga abusado na mga men in uniform, bulok And kunyari, meron kayong involvement sa LGU o kaya sa mga agencies of government, corrupted, babalik sa inyo. Yung hindi ninyo pagtayo at ideklarang, teka muna, mali talaga kayo Mali talaga. We have to stop it. As a concerned Filipino, as a concerned citizen, it has to stop. Ang nag-iisang Pilipino, babatuhin ko na nga to. Ang nag-iisang Pilipino, walang mangyayari. Pero ang damay-damay na Pilipino, nagiging solid, mahirap baliin. One stick cannot do it. Pero so many sticks put together, na parang walis ba, hindi mo mabasta-basta. Pero yung isang ting-ting ng coconut, ang dali-daling baliin. Subukan mong pagsamasamahin yung 100 lang kaya. Hindi mo na mabali. Kung 1,000,000, mahirap na. That's why, April 9 has to be that date na we say something, we state something. Napakalaking message na April 9, araw ng kagitingan, na sabihin ninyo, kayo mismo sa platform ninyo, social media, Facebook, Twitter, TikTok, Reels, FB Reel, o kaya sa mga YouTube channel nyo, o kaya kahit saan, kahit sa text. Sabihin nyo na
I I am celebrating yung araw ng kagitingan na by standing up and saying I want corruption to end. Yes to death penalty, mga ganun ba? No to chacha. It has to stop. No? And then yung balik ang SMNI. Tigil yung kay Pastor Kibuloy na yan, kay Bantag na yan. Iano na lang sa kaso. Tigil yung mga Senate investigation na yan na wala nangyayari. Pati yung sa PCSO na yan, wala naman nangyayari din. So, we have to form up. I'll try to write it down and then say it na after nitong Holy Week. Dadasalan ko lang kung ano yung gusto kong sabihin at baka sakali naman mag-guide ako. Kung ano yung gising ko sa Easter Sunday, baka yun yung masabi ko. Gusto ko, pagkagising ko, masama talaga, gusto ko isara Senado, pasasara yung Senado. Huwag silang mayabang. Ang yabang yayabangan ako sa Senado. Kahit sabihin yung mayabang ako, mas nayayabangan ako sa inyo, Senado. Kung mag-aasta kayo, akala nyo kung sino kayo. No? Yabang yung Senado. Sinuswelduhan lang kayo ng taong bayan, tandaan nyo yun. Presidente ng Pilipinas, sinuswelduhan lang kayo ng taong bayan. Yung kinakain ninyo, yung pambiyahin ninyo galing sa taong bayan. Kaya, huwag kayong umasta na akala ninyo yung taong bayan ay kayang-kaya nyong isnabin at kaya-kaya ninyong tirisin. No? Sabi ko nga, mag-declare kayo martial law, kami magde-declare ng martial law, sasamain kayo talaga sa amin. No? Mga taong bayan, huwag kayo natatakot sa martial law. Kasi, tsaka huwag kayong gagamit ng term, no? Anyone, kay vlogger kayo o kaya kung sa media kayo o yung kahit sinong tao, kahit sinong Pilipino, wag niyo sasabihin, silent martial law na Because it only shows the fear inside you. Huwag niyo gamitin silent martial law na nga Because yung nakaraan natin, alam ninyo, yung martial law noon, ang laking takot ng tao. Ako natakot ako noon, nung binata pa, hindi pa, bata-bata pa ako noon, nasa college pa lang ako, high school Pagka martial, takot mo Takot kang hulihin ka So, wag niyong Wag niyong i-transmit in the open, in public, yung takot ninyo. Silent martial law na. No, you use the term, abuse of power. Yun yung totoo They are abusing power. Arrogance. Di ba? Injustice. All these keywords na nagsasabi, sandali lang Sorry na sa mga aso. Talagang Yung all these keywords na nagsasabi, nagde-describe what this government is and what these people in government are. Na abusado bangag yun. Nagdodroga. Pero yung injustice, sasabihin nyo, creeping martial law, yung ginagawa creeping martial law, yung pagsara sa SMNI. Hindi, that is illegal. Walang due process. Yun, you use the right terms, hindi yung, sasabihin nyo, silent martial law, parang pinapakita kasi subliminally Yun ang pananaw ko, sorry Pero yun ang pananaw ko, pag sinabing creeping martial law, silent martial law, parang lumabas yung fear ninyo Lumalabas yung fear. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinalalakas ko yung loob nyo. Mag-declare sila ng martial law, makakakita sila, first time in the history of the Republic. Tayo, taong bayan, ang magde-declare ng martial law. Gusto nyo samain kayo, mag-declare kayo ng martial law. Talaga, ako mismo, i-undeclare ko yan Pagka nag-declare ang presidente ng Pilipinas ng martial law, nag-declare si BBM ng martial law, magde-declare tayo na null and void yan at may kaduktong yon. BBM, you are fired. Ganon, you are fired. Mga ayop kayo. Naggamitan nyo kami ng tatakutin nyo kami. Gago. Hindi nyo kami matatakot. Ito yung constitution, ito kami, Ayan, Ito ka lang. Binoto ka lang namin. Kaya nga, kung nakikinig kayo dun sa previous vlogs, mga kababayan, ang dyan, huwag kayong matatakot.
tayo ang masusunod. The Philippines is there because meron tinatawag na Filipino people. 117 million of us now. 117 million. Huwag kayo natatakot sa armed forces. Kakampi ang armed forces tsaka ang PNP. They are there to serve you. Serve me, serve everyone. Serve all of us. Serve the Filipino people. Ano ba yung mga motto? To serve and protect. Yung PNP, sino pinoprotektahan nila? Sarili nila? To serve and protect the Filipino people. Pati ba tatakot sa pulis? Kakampi ninyo ang pulis. Masyado kasing mga conspiracy theory, ang dami kasing mga ek-ek na kwento. Naniniwala ngayon ng taong bayan sa sarili nating kadramahan, mga kakwento-kwento na mga abusadong pulis. Hindi, meron ng abusado, oo, pero hindi lahat. Yung hanapin ninyo yung mga kakampi, nandyan lang sila. At saka ganun din ang armed forces. Ang dyan yung armed forces to defend the republic. Sino ba republic? Tayo. Ba't nila i-defend yung tulay? Ba't nila i-defend yung mga building? Defend nila, taong bayan. Kaya nga nandyan yung armed forces saka PNP for us. For us. No? Kaya huwag kayong matatakot. Now, that's why I hope message ko sa inyo, this Lenten season, this Holy Week, total, mahaba yung bakasyon, kahit mga 5 minuto, 10 minuto, pag-usapan ninyo, o kaya you ponder upon it, no? Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay. May kwento na si BBM nagdro-droga, tapos noon, abusado itong mga senator, may resolution 10, Senator, Congressman, Resolution 10, dinededman nila. May issue doon sa PCSO. May issue sa airport. Binebenta nila airport. Ayoko ibenta yung airport. Ayoko. Gusto ko nga, bili natin lahat ng kuryente, tubig na yan eh. Lahat ng ano natin, pag-ari ng taong bayan. Dadating tayo doon. Na kailangan gusto ninyo. Na kailangan gustuhin ninyo. Implement ng armed forces. Implement ng PNP. Implement ng sino man ang nakaupo because you Filipino people, we have to say what we want as a country, as a nation, as a people. Hindi yung susunod tayo dun sa mga taong gago, mga politiko na nilagay ninyo, nilagay natin, and then sila ngayon ang gumagago sa atin, and tapos susunod tayo, we will be herded towards dun sa gusto nilang mangyari. Mali yun. Parang gago. Kaya nga, we have to understand what is really happening. You have to talk about it. You have to think about it. You have to pray over it. At isipin natin, this has to stop. Kinakailangan implement natin death penalty. Yung Senado tsaka Congress, isara natin. Kung kinakailangan isara, pag-isipan, magtayo tayo ng isang gobyerno na responsive para sa taong bayan. Hindi yung sila-sila lang. Nagnanakaw sila, nagkakawatan sila, sila-sila lang. Huwag niyo kong takutin na sedition tsaka rebellion. Alam ko yung hindi pa nga ako namamaril eh. Hindi pa ako namamaril. Tingin ko, hindi kinakailangan mamaril. Ang kinakailangan, magsalita. Taong bayan. Ngayon, I can go on with my retired life. Tumahimik na lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. And then let these people do what they're bred to do. Bred, Yung sabihin, nagbreeding sila eh. Dumami, mga dagayan, mga dagang kosta. Dumami sila. Ayan, panay mga kawatan, panay magnanakaw. Wala silang pakialam sa Pilipino. Gigibain nila kakainin nila ng pagkain na tinabi nyo. So, trabaho kayo ng trabaho, and then they will continue to make the economy weak. Papor sa kanila so that nakaayuda yung karamihan, hindi naman karamihan, mga 30% ng mga tao nakaayuda para sumusunod sa kagustuhan nila. Like Chacha, bigay sila ayuda para pirma-pirma yung mga kababayan natin. You see how
evil these people are. It has to stop. Pag-isipan nyo, gusto nyo ba na maging tayo may-ari ng kuryente tubig? Gusto nyo ba na matanggal yung 40% ng budget na pupunta sa corruption? Kung 5 trillion yun, times 40, that's around 2 trillion goes to budget. Goes to corruption. 5 trillion na budget, 2 trillion of the budget is estimated to go to corruption. And if we stop corruption via death penalty, imposition of the death penalty, kasi sinabi natin, gusto natin, yung bigote, kung balbas ko, magpahaba ko hanggang lupa na, no? Hanggang lupa. Hindi pa napapasin death penalty. Ba't ako maghihintay ng ganon? Hindi. Tayo ang magsabi, pinapasa natin ng death penalty. O, sino may abla? Sino mag-abla? Yung mga sinasabing, sila, unconstitutional yan, etc., etc. Nagpaparati pa nga kayo ng constitution sa amin ayan ito kami ito yung constitution. Gusto namin magkaroon ng death penalty, period. Yung abla, sige, siguro magnanakaw kayo, no? Gusto namin death penalty para sa droga, para sa mga rape, mga heinous crimes. Para tumigil yan. Gusto namin death penalty para sa economic sabotage, smuggler, tanimbala sa airport, lahat kayo. Tignan nyo kung natigil yan. Tigil na smuggling, economic sabotage, death penalty. O, yung mga abla, umalis kayo ng bansa, mag-ibang bansa kayo. Kasi sobra na yung ginagawa ng mga loko-loko Tapos gawa tayo ng standard. Ano ba ang kinakailangan na standard sa isang senator sa isang congressman? Kung makaasta sila, kala mong hiya-hiyain nila yung mga, mga witness nila Inibitan ninyo maya-maya, parang criminal na yung witness Mga hinayo pa kayo, mga senator, tsaka congressman. Sobra kayo. It has to stop. May standard dapat tayo ilagay. No? Kaya nga if the military would, I will even support the armed forces na kayo na lang, wag nang ibigay sa civilian na authority muna, wag na muna sa politicians. Because they have failed us And you are part of this country. Military men at saka PNP, you are part of this country. Now what can you do? Yun nga, sinasabi ko na nga, di ba, na-discuss ko yung isang senaryo. Senaryo is mag-revolutionary government, yung isang senaryo na pwede mangyari. Sabi ko, ayoko nga tapos isa, military junta, na ayoko rin. Isa, kudeta, ayoko rin. No? Isa naman, yung lalaban si BBM to stay in power. Ang dahil senaryo 1, nandun pa rin tayo hanggang ngayon Status quo, ano nangyayari? Kasi nga, hindi pa nagsasalita si BP na talagang mag-break away sa unity. Until such time na si BP hindi magsalita at okay pa sila ni BBM, then wala kayong magawa. No? Ba't kayo nag-iingay? So, ano ba? Ano ba talaga? So, yun nga, napag-isip-isipan ko yun Napag-isip-isipan ko rin na yung mga sinasabi, sandali lang maingay. Shh. Sino maingay? Sino maingay? Di ba sinabi ko lang maingay? Okay. So, pinag-aanohan ko, yung sinasabi ng vlogger na confirm niya na merong pulburon video at napanood niya. To me, that is very sensitive. That's critical information. Something's really wrong, Tapos, come to think of it, bakit nga patatagalin yun? Tapos, yung mga sinasabi namin, sinasabi ng iba, timing, there's a timing for everything. Yung mga ganun ba? Right now, sorry. Sa mga nakikinig, mga pro Duterte o kaya pro change o
I have to speak out eh. Sorry sa inyo, sorry. Pero sa akin, sa tingin ko, mali eh. May mali. Because pagka sinasabi mong timing, it benefits a person. It benefits yung nga, GMA formula eh. Yun naman yun, ano? Real talk. It benefits a person. BP Sara, for that matter. Real talk. It benefits her. Hindi, not really her wanting it, but the people around her might be the one thinking of a 10-year, like me, na sinasabi ko, hintayin June 30, dahil sa yung constitutional provision na June 30, saktong 2 years si BBM, so in that pwede na hinug na si BP Sara para to carry on the position of president. Walang masama sa ganong isip. Walang masama. Tapos that will afford her to run for elections for 6 years, another 6 years by 2028. So 4 years plus 6, GMA formula 10 years. Pero after careful thinking, I have to say na merong dapat hindi na isipin yung timing eh. Sa totoo lang. Kasi kung ang iniisip natin ay taong bayan, hindi mo dapat isipin yung delay. Hindi dapat ma-delay yung tulong o yung aksyon na gagawin kasi yon ay para sa taong bayan. So, pag-isipan nyo nga. Kayo, pag-isipan nyo. Na pagdasalan nyo nga para tama yung Kasi, kung June 30 pa, okay, niisip natin yung 10 years ni BP Sara, pero, paano ngayon yung taong bayan? Kasi marami nagsasabi naman, and in fairness din sa mga nagsasabi, Sir, bakit kinakailangan yung delay pa? Bakit hindi na ngayon? Kasi talagang nagdudusa na kami. Nahirap kami. Trying to make ends meet. Mataas ang bigas, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, mataas lahat. So, question mark. So, lalo na yung ngayon, na kung yung totoo yung sinasabi na napanood nga yung Pulburon video, di ba lalong nalagay sa critical situation ng bansa natin at mga kababayan? Because if totoo nga merong video na yon na Pulburon, therefore, yung presidente ng Pilipinas nagte-take na ayaw magpa-drug test, deadma, delikado yun because maharap siya sa world leaders, baka mapagera tayo. Yun yung problema doon. So we have to settle this right away. Kung ang issue ay yung tenure ng presidente ng isang vice president na 10 years because of the GMA formula, ang dali nun. We make a declaration that she takes oath of office July 5. Tapos, o kaya gawin mo December na lang para yung magkaroon ng transition. Uy, maganda yun may transition. No, Armed Forces, tsaka PNP, taong bayan, implement yung gusto mangyari. Nandun lahat, pasok, and then clean up drive. Clean up drive, lahat ng virus. Tanggalin lahat ng virus. Tapos nun, by the time na mag-take oath of office si BP, kung gano'n ang mangyari sa senaryo, o di mas maayos, okay na, installed na yung death penalty, tapos, i-appoint na lang yung Senado, na-screen na, may screening committee, for example, composed of the PNP, AFP, dalawang bossing, AFP, PNP, nag-isip lang ako nagpaplano ng ng military takeover, Hindi yun, nag-isip. I'm trying to solve the country's problem, by way of thinking aloud. Kung ayaw nyo maniwala, wag nyo. Ang sa akin, I'm trying to solve the problem in a very, very peaceful manner
and trying to solve everybody's problem. Problema sa konstitusyon, problema ng mga Duterte, ni BP pala, na isa sa pinakamagaling, actually, pinakamagaling na public official ngayon no? Pinakamagaling na department. So, talagang tama lang na siya yung on deck. Totoo naman, on deck siya. So, dun tayo. Now, ang stumbling block is yung constitutional provision. At simple, ang reckoning is yung out of office kung sakasakali man gano'n ang mangyari, no? And then, kunyari si BBM, isubject siya sa drug test talaga. Drug test, implemented by the PNP, AFP, under close supervision, and then ang daming ay, gusto nyo public para once and for all, matanggal natin yung myth o yung rumor. Because you're talking of the President of a Republic. No? Yun ang And right, as it is ongoing na mga haka-haka, hindi. Sinabi na nga, napanood daw yung, yung video Totoo daw Now, kanino ba dapat yung burden of proof? Yung accuser, di ba? Sige, produce yung video. Ngayon, hindi mailabas yung video. Bakit? Timing. Nainis ako dun Nainis na ako. Timing. Sabi ko nga, timing will benefit one person. And then probably benefit the country up in the long term, 10 years of presidency. Pero right now, June 30 benefits one person. That's the BP. So, kumbaga sa yung mga nag-iisip para sa kanya, loyal para sa kanya, I understand that. Ay, ganun din ang thinking ko. Pero after some soul searching, after deep thinking, and I'm still going to pray about it, ano yung tama? Ang alam kong tama, makinig kayo, ang alam kong tama, pagka may problema tungkol sa droga sa isang leader, question mark na yon. Pagka may nakawan na nangyayari, bilyon ang pinag-uusapan, hindi a few thousand pesos, bilyon, may problema. Pagka on the rise yung drugs, mga drug cases, syndicates, etc., all over the country, may problema. Pagka may taas yung bigas mo, na pinangako 20, naging 60 na ngayon, papuntang 70 pa. So, may drought, merong El Nino, etc., mataas yung bilihin, may gera sa buong mundo na ongoing, Ukraine tsaka Israel, and pwedeng magkaroon ng World War anytime, laki ng problema. Hindi tayo handa, food security, hindi tayo naka-focus sa food production, hindi, importing nga tayo Kaya wag nyo sasabihin na, hindi, nagawa ng food production, mga loko-loko yung mga talagang mga loyal sa kanya, kay BBM We are the number one importer of rice. No, that's the evidence na talagang hindi seryoso tayo sa food production natin. Yung irrigation natin ng mga lupa, and then yung mga farmers natin nalulugi. Ano ba nangyari? Dapat may price control dun sa farm gate, may price control dito, eliminate the middlemen. Tignan natin where the price will settle, yung bigas kung magkano. We have to think of kung ano yung dapat natin produce, given yung challenge sa buong mundo. Dahil problema ng Pilipinas. Pero yung isang matinding problema, knowing kunyari ang presidente ay involved sa droga, how can we let him run a country na nasa gitna ng feud between China and America? Baka mapagera tayo nang wala sa oras. And we cannot let a drug-crazed president, ika nga, kung totoo yung sinasabi na pulboronic video na ilalabas, dahil in due time kasi timing. Ang sa akin, ang tingin ko, to hell with timing, to hell with it, no? Let's finish this. Tapusin na natin. Kaya nga, April 9, ang iniisip ko, initially, we declare na ayaw na natin, ayaw na namin.
I'm thinking of how I am going to word it, and then from there, say out in the open, sunod kayo, yung mga naniniwala sa akin, yung concern sa bansa, April 9, araw ng kagitingan. So, let's become heroes para ayusin natin tong bansa natin. Ituwid na natin ba? No, ituwid na natin. Ngayon, kung sa tingin nyo, maniwala ka dyan, di wag, okay lang. Gusto ko makita yung April 9. And from there, sunod-sunod na. Now, yung armed forces, yung kung magse-senaryo 6 kayo, doon sa sinasabi ko, o senaryo 7, ang maganda, kasama yung AFP, I'm just thinking aloud, no? AFP, PNP, and then lahat ng religious leaders nandoon, Catholic, El Shaddai, KOJC, Iglesia, Jesus is Lord, yung ganun ba? And then the Muslim community, our Muslim brothers represented then, and then all living presidents, past presidents, Digong, GMA, ERAP, BBM, subject to drug test, then to form, to iron out yung gusto ng taong bayan. That's why we have to communicate to everyone, eto yung gusto namin. I don't give a shit kung presidente ka ng Pilipinas o kung politiko kayo ngayon. I don't give a shit talaga kung ano. Ang sa amin, hindi ako masaya doon sa nakikita natin. Hindi ako masaya. Nagago ang Pilipinas, binastos ang Pilipinas, and it has to stop. It has to end. Ayoko na ng nakawan. Hindi nyo pera yan, itigil natin yung nakawan na yan. Dahil sa yung Resolution 10 na yan, ay dinedman ninyo ang taong bayan, at dahil sa sige-sige kayong imbestiga, at sige abuso ninyo sa power ninyo, isara namin kayo Senado at saka Congress. Isara ng taong bayan. Ano, lalabanan nyo taong bayan? Sabi ko nga sa previous vlog, ito yung board of directors, yan ang taong bayan, yan ang may-ari ng kumpanya, yan ang stakeholder, yan ang masusunod. Sa akin nakakita presidente na inelect lang ng board of directors, yung presidente at yung mga vice president niya o yung mga manager niya, sinasabi, ayaw namin hindi kami susunod. Bay, gago pala kayo Sesante abutin ninyo. Nandoon na nga yung peg ng taong bayan. Nandoon na kami, ayaw kasing makinig Gusto nyo bang paabutin talaga doon? Aabot tayo doon. Kasi nga, kahit maghintay ng June 30, ayaw ko na Ayaw ko na. Kung ang issue lang is yung GMA formula, maglagay lang tayo sa demand natin na the Vice President takes over, is sworn into office after after A, B, C, D, E are all implemented, and after everything is cleaned out, not later than December 31. You take your oath of office, 2024. Okay, December 25, Christmas. Okay, gusto nyo, July 5, we put a date which will end the problem on timing. Pero the timing really, kung tiisipin ninyo, hirap yung taong bayan Ninanakawan tayo. Ginagago tayo. Pwede tayong mauwi sa gera anytime. Yun yung sa akin critical. And we're not prepared. Okay lang sa akin, budgetan natin yung armed forces ng kalahating bilyon kada taon. Okay lang yan because masisave natin 2 trillion. Dahil sa impose natin yung death penalty and to corruption. Lahat yan, titigil, lahat yan. Promise, lahat yan. Pati yung tanimbala na yan, titigil. Yung mga kalokohan na yun sa loto, titigil lahat yan. Yung mga kagaguhan ng mga senator at saka ng mga congressman, tigil lahat yan. Hanggang down to the LGU level, barangay captain. Tigil lahat yan. Maglagay lang ng hotline. And then, kahit 100 tao na may hotline, magre-report. No, walang nga. Titigil yan Pagka na-report, under investigation, lahat ng politiko, hold departure order. Hold departure. Checking kayo. Kasi kailangan explain nyo yung unexplained wealth ninyo. Paano nyo explain yun? SALN versus yung assets ninyo. O paano? Ngayon, magagalit kayo? Sasabihin, haharangin nyo kami.
Hindi. Panyungarangin kami. Because yung board of directors ninyo, sinasabi na ninanakawan niya yung kumpanya. Brazen ninyo pang ginagawa. Ayaw nyo tumigil. At ayaw kayo mag-explain. Saka nakakita, hinatagan kayo, nagtatrabaho kayo, private sector, o kaya government sector, hinatagan ka ng explain within 72 hours o 48 hours why you should not be reprimanded. Kasi may issue against you. Late ka lang kunwari. Na-late ka lang sa pag-time in. Explain within 48 hours why you should not be reprimanded. Because you were late on or about o kaya you were smoking in company premises na bawal. Kasi nga may highly volatile na mga chemicals doon. O kaya explain bakit ka yung acting lasciviously. O kaya yung sexual harassment. Lahat ng kilos na mali, mayroong handbook. Yung handbook, yun ang nagde-define. Saka nakakita, pagka hindi mag-explain, yun pa yung masusunod. Hindi. Kung ayaw mag-explain, you're fired. Ganun kasimple. Kasi sa mga batas natin, sa civil service, talagang merong ebidensya yung mag-explain. Bakit tong ating mga politiko pinag-explain, ayaw mag-explain, dinededma tayo. Kaya nga, it has come to that. No? No more. We have exceeded that threshold that our patience and our imagination can ever hold. We have exceeded that. Uy, nag-i-English ako Sumosobra na, tatagulogin ko. Sumosobra na ang nalakpasan na, mapipigtas na ang haba ng pasensya namin at ng aming imagination. Hindi na namin maintindihan ng aming lohiko at imagination kung kaka-explain, baka ganito, baka ganon, kasi ganito Hindi, simple, ayaw nyo kaming pakinggan. Kami yung amo, kami yung nandito sa itaas, kami naglagay. Pagka yung presidente ganon, you're fired. Pagka yung mga manager mo, gago, you're fired. Hindi kayo pwedeng magmalaki sa isang kumpanya. Pagka yung handbook, gusto nyo pang palitan to favor yung nakawan ninyo o yung to favor yung extension ninyo sa office, you are fired. Ba't nyo papalitan yung handbook? Kami gumawa niyan Siraulo kayo. Kaya nga, people of the Philippines and people in government and people everywhere, private sector, government sector, in all walks of life na Pilipino, pag-isipan ninyo at itong Lenten season, ipag-anuhan ninyo ba? Dasalan nyo. Kasi kung wala kayong pakialam, wala na rin akong pakialam. Ganun lang. Then, hayaan na natin yung mga yan. Hayaan na natin yung mga drugs mag-proliferate. Hayaan na natin yung mga nakawan na yan. Armed Forces, saka PNP, hayaan nyo na yung mga yan na magnakaw. Kumita kayo, sige, magpalagay kayo. Tumanggap din kayo ng pera hanggang gusto ninyo. And that cripples the ethical standards in your institution. Siyempre, sasama loob naming mga retired. Kasi kaming mga retired, kahit may hirap kami, lalo na yung mga hindi nakatikim. Pero mga putragis yung mga nakatikim at mga kumulimbat ng pera ng mga military men din, tsaka mga PNP, yari rin kayo. Kaya nga raming kalaban kaya nagsusuppress Kasi nga, alam nila, pagka nagkaroon ng changing of the guard, at ang taong bayan ang masunod, bilang yung araw ninyo. Ngayon, sino ang dapat masunod? Kayo o taong bayan? Filipino people. All it takes is, una, is being aware at tayuan ninyo. Yun lang yun, tayuan ninyo. Sa lahat ng loyal sa mga Duterte, kung ang timing lang ang pinag-uusapan, ang dali lang nun. Declare lang na na mag-take ng oath after the threshold na June 30. Mag-take ng oath, not later than
not later than a specific date. Tapos yung yung problem. So, but the people has to stop now. Mami, kita kayo diyan. Oh, yun kita kayo. Ayun si Mami. Oh, yun ayun, nagpakita pa. So, yun yung it has to stop really. And kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo magigising, then people like me, guys like me, can only do so much. Why will I sacrifice na pupunta ako sa kalsada, pati si Metran, kaming dalawa, pati si Makana, si Maki, punta kami sa kalsada and then, placard kami ganyan, malangya. Tapos kukulong kami, disturbance to public order. Oh. Pero seriously, Armed Forces and PNP, I want you also to look at it, Akin, okay lang Akin, upakan nyo ako, kulong nyo ako, okay lang yun Okay lang sa akin yun. Pero ang dito, mahalaga dito is, i-define ninyo sa sarili nyo, tama ba yung nangyayari? Tama ba? Certainly, there's something wrong kung there's credence, kung totoo na yung presidente ay nag-involve sa droga, abay, hindi biro-biro yon. Something's wrong with that. Haharap ka kung kani-kaninong bansa, tapos nun, yung presidente, adik. Tapos nun, pag-uusapan mo against China, yung policy natin against China, anytime pwede tayong magkagera. Tapos ganyan yung presidente mo. Something's wrong. Kaya nga sa akin, abay, magsalita tayo ng April 9, which I intend to do something about it, April 9, araw ng kagitingan. Sige, trying to be a hero. Pero kayo rin. Huwag nyo kaming pabayaan, Trying to be a hero, let's say it, para yung pulburon video we demand ilabas na. Kasi kung ang pinag-iisipan nyo, you don't swear in BP Sara earlier than June 30 o earlier than July 1. O di gawin natin December pa. O di muna, transition muna. Ayun, thinking aloud, scenario 6, thinking aloud. O di, AFP, PNP, part of that transition committee. Ang ganda pakinggan, Transition Council. Na lahat ng religious leaders nandun, lahat ng ex-president nandun. Ilan lang kayo? 12, 13, to break the tie. Sino yung mga komposisyon? Siyempre, sinabi ko na. Bakit religious ang naisip ko? Kasi, may following sila at kaya nilang disiplinahin yung sarili nilang mga tao. KOJC, million, 7. Tapos nun, yung El Shaddai, 14 ba yun? 14. Ganon din yung 15. Yung, tawag dito, yung iglesia, 3 na yun. Yung Jesus is Lord. Ilan yun? 12? I don't know. Alam ko, million Tapos nun, yung Roman Catholic, marami yun. Kami yun. Tapos nun sa mga Muslim brothers natin, dapat represented din sila. Hindi pa, alam ka naman Kristiyano lang to. 6 na yun, plus yung 2, PNP, AFP. 8. And then, yung buhay ng presidente, si ERAP, si GMA, si Digong, 11. 11 na. Sino pa? Pwede na yun. Spinawin na yun. And then, sundan nila yung listahan na gagawin ng taong bayan. Ito yung gusto namin. And sila yung ng detalye. Sarap sana, pagka ganon. Kaya nga, nasa inyo. Pagdasalan ninyo, pag-usapan ninyo, pero that is a way out of what we are inheriting or what we are in the deep shit that we are right now, Sipin niyo yun. Now na, walang timing na sinasabi, it benefits only one person or a group, pero
kung ang nasa puso ninyo ang taong bayan, ang Pilipino, ang Pilipinas, the timing is always now. When there is an earthquake, the timing is now. When there is a delubyo, there is a landslide, okay, there is a great flood, the timing is now. Pagka nagkaroon ng pandemic, the timing is now. May sunog na malaki, now. Hindi pwedeng June 30. Yun yung punto. So, kung ang pinaproblema is yung issue on the constitutionality o yung ano na yan, yung timing na yan na June 30, na isa rin ako sa nagsasabi, come to think of it, nag-iisip na rin ako ngayon, hindi mo pwedeng pigilin yung nationalism at yung leadership ng isang tao at ipopostpone mo pa. Let the leader be a leader, and then kung aayusin natin to with that in consideration, you get sworn in December. Mamili kayo. November, basta from July, gawin natin July 5. O July 5 o July 30, 1 month thereafter. That's very safe. GMA formula kuno. O. And then, ano mangyari from now, April hanggang July o kaya September, October, November, sworn in, linisin muna. And then, by the time na sworn in yung ating bida, wow, okay na. Oh. Baka yung council, baka nag-appoint pa ng mga senador. Kung sinara yung senator. Kung wasundan yon. And then, we revert back to our, to a previous year, whatever year na budget na tipid. Kung tipong mga 4 trillion, 5 trillion. Magkano ngayon? 5.7 Kasi sa akin, kung tatanggalin niya yung korupsyon, kayang-kaya natin ngang ponduhan yung armed forces ng 500 billion kada taon for the next 10 years. 500 billion to 1 trillion every year. Para tatlo yung focus nun. Yung assets niya, defense capability niya, defense industries niya, para hindi tayo bili ng bili, tayong gumawa on our own land para magkatrabaho, one packet to another packet. Tapos nun yung pangatlo, yung ating reservists. Kasi ang focus, panay heavy spending dito sa aircraft, frigate, etc. Why not? Pondohan natin talaga na talagang pondo. Para hindi nakaisip kasi, kaya ganyan, kasalanan ng ating Congress din ng Senate Congress. 1995 pa yan yung modernization. Ano na ba ngayon? Diyos ko. 1995 yan, 15-year horizon. Tapos nun, naglaps yun. Magkano lang naipasok? 38 billion. Mariusip yun. Tapos another 15-year horizon, 2012 hanggang 2027. In-extend na naman ang 10 years. Walang katapusan. Kaya nga, thinking lagay natin death penalty related dyan, tanggal corruption, i-downsize natin yung ating Senate, 15 lang na senator, representing 12 regions and ARMM, CAR, tsaka NCR, 15. At tapos yung Congress, 81 provinces, from 300 sila, gawin natin, ang laking savings doon, bigay natin sa armed forces. So, mas mabuti pa, para hindi nag-iisip na yung mutual defense na yan. Yung mutual defense, dapat ang usapan dyan, either dagdagan na lang ng provision doon na armed attack, yung provision, yung Article 5. Armed attack and or hostile aggression defined as the following. Kasama doon yung water cannon, yung pagbangga, etc. Kung di natigil yan China, kita nyo, sa takot nila sa Amerika. Kung ilalagay natin yon. At kung hindi ilalagay yung ayaw pumayag ng Amerikano, tigil na yung mutual defense na yan kasi kalukuhan yan. Tayo yung nayayari Or neutral tayo. Neutral na lang tayo. Wala tayong pakialam sa kanila. Maggerahan kayo kung gusto nyo. Basta kami, yung aming defense capability, popondohan namin yung aming sariling armed forces. 500 billion to 1 trillion every year. Hindi yun namamalimos yung armed forces namin. Mukhang kawawa Talaga naman mukhang kawawa. Kaya nga, we can stop this. We can
move forward na properly, may standard tayo. Hindi, panay buhaw-buhaw yung nilalagay natin eh. Panay buwisit eh. Panay mga negative eh. We have to move forward. I have nothing against BP. She's good. And I think she can hack it. But we have to help her. Whole of nation approach, not just her. We help her. Bakit ba siya? Ba't hindi si BBM? Gago, nagsasalita nga kami para sa ikabubuti ng BBM. Wala eh. Wala ka talaga eh. Ilang sita na eh. Dinedma mo kami. Panay high paluting salita na wala. Niloloko mo lang kami. Sayang yung binigay namin tiwala sa'yo, BBM eh. So, I believe we have to state something, say something by April 9. Make it more dramatic because it's araw ng kagitingan. Day of Valor, no? Remember all those, I'll blog about yung Fall of Bataan. Fall of Bataan, Fall of the Philippines. Pagka sinayaan natin tong mga tarantado natong politiko natin. So, I am more inclined dun sa sa meron transition. Hawakan muna ng ating scenario number 6 na parang number 7 din, hybrid. And then tikas pa nga ang ating BP, lahat sa subject sa due diligence na i-clear kayo ng COA. Accountability. I want every single centavo spent the last year and the present year accounted with receipt. Pagka hindi, you explain. I want it done. Yabang, no? But yung gusto nyo properly, yun ang standard. Account it. Kung hindi nyo ma-account, doon ka sa detro. Gago kayo, mga hinayo pa kayo, mga magnanakaw kayo. Doon kayo sa detro, yung PCSO na yan, pag di nyo ma-explain yan, honest to goodness, detro kayo. Tingnan natigil yan, yung pati yung yung bala-bala na yan. Detro kayo. Yung smuggling, detro. Kaya walang basta pagka napatunayan kayo na candidate kayo sa detro, after trial, fair, quick trial, detro kayo. Wala, execute kagad. Wala nang pardon. Hindi dapat dumami yung mga ganyan. Talagang sorry pero eleksyon eh. Kasi masyado tayong, sabi ko nga the current crop of politicians have abused the limits of our patience. And it is enough. Tama na. Kayo pa mga arogante, kayo pa ngayon yung magyayabang, kayo pa yung magsasabi na yung kami lumalabag sa konstitusyon. Maggago, kayo nga sa konstitusyon, kayo naglalabag eh. We are exercising our right as a people, no? Our right as a people. Ito lang yung konstitusyon. Ito kami, nag-ratify kami. Yung presidente, in-appoint namin, binoto namin. Ngayon, yung mga iba na gustong, doon kayo kay presidente, sige, magsama-sama kayo. Because in this country, democracy wins. Ngayon, kung kunyaring walang pakialam ang Pilipino at mga bang talaga yung mga natitira, o di, go ahead. Di ba? Ganun lang talaga. Pero you better show up, Filipinos. You better stand up. Mga matitinong Pilipino, because ang pinag-uusapan dito yung future ng bansa natin. Di ba? So, pagdasalan na lang ninyo tung Holy Week. Mag-enjoy kayo, pero at the same time, pag-isipan ninyo itong mga nangyayari. And then, probably, by starting April, I'll say something about it, and then kaklaruhin ko, word for word, kung ano yung April 9 na sasabihin natin, araw ng bayani, ng kagitingan,
and the day is right. Tapos malay natin kung ilabas nila yung yung pulboronic video na yan. You know, yung mga may hawak ng pulboron video, no? Diretsohan, you are doing this country so much disservice. Because parang ino-hold nyo yung video para dun sa timing. Kaya sinasabi ko na nga, kung galing sa puso yung pagmamahal ninyo sa bayan, walang timing. Now, no? Sabi ko nga bagyo, delubyo, earthquake, sunog, landslide, kahit anong sakuna, pandemic, now. Wag ko hintay June 30. Yun nga if the issue is yung constitutional provision na that will necessitate that will bring in a GMA formula, no? Then simple. Ang ano doon is yung oath of office, yung inauguration, yung kailan mag-take ng oath, yun. So gawin nating declaration na hawakan muna nitong ng caretaker ng AFP, PNP, ng ano ba? All this committee, transition committee, para everything will be in order, lahat ng gusto ng taong bayan mailatag. We repeal the 2024 budget. We put into effect the previous year's budget, or 5 trillion yon, or much earlier tayo masunod gusto natin masunod, and then in effect na natin kagad. Okay, ito yung gusto natin, di ba? So pagka yon, naayos natin yon, para walang problema yung ating bida, tsaka mag-take up ng oath ng office. Di ba? It makes sense. Yung timing na sinasabi. Ay kung di palabas yung video. And then, kasama doon sa sinasabi kong declaration, na even if the president is replaced, we fire the president. For example, if that is the case, if we fire the president because of his unfitness to run the country because of this pulboronic video na biglang, malay nyo, biglang lumabas. Sa akin, kay lumabas siya, kay hindi. When BBM is fired by the Filipino people, the AFP and PNP should be directed to effect a drug test na fair and square, daming witness, public siya, para ma-settle yung question mark talaga. Doon mismo. Ano pinagkakaila mo? Okay, sige, halika. Bunutan ka ng buhok. And doon, drug test. Talagang properly. Para makita na yung ginagawa natin, standard, yung ginagawa natin, tama. Kasi kung hindi tayo gumalaw, kung hindi tayo nag-stand up, ayun. Ayan, sinasabi, positive. May video nga daw nakita na nga raw yung video na sinasabi. Ewan ko kung maniniwala ako doon o hindi. I have to see it also, kagaya ninyo, gusto nyo makita. Pero pinapanindigan na nga ni Maharlika na totoo daw Ngayon, sa akin, yes or no. Kung sinasabi niya yon, panood niya pinapanindigan niya, ang punto doon is it's very important na malaman natin yung veracity, yung anong tawag doon, yung pagkakasalita na yon, because hindi nga pwedeng ipahandle sa isang pangulo na ganon yung future ng bansa natin na nagkakagulo, no? Issue ng China at US. Pwede niya tayong ipasok sa gulo And magsasuffer dyan yung 117 million Filipinos. Kaya
The timing is now. Sa akin, yung pananaw ko, AFP, PNP. The timing is now. Kayo apektado dyan, AFP, PNP, because kayo yung first wave eh. You better think, rethink, you better appreciate what's really happening. Kasi kahit allegation lang, then there's got to be proof ba? Pero hintayin niyo yung lumabas yung video? Or settle na natin to once and for all. Subject the president to a drug test for the good of the Filipino people. AFP, PNP. Di ba? Para pagka, sorry sir. Ganon. Sorry sir. Pero trabaho lang eh. Yung magagalit yung mga amo natin, no? Sino ba amo mo? Sino ba amo namin? Pare-pares natin tayo, amo natin yung taong bayan. Pero, delikado yan eh. Sinusunod ko namin, commander-in-chief ka, tapos nun, bangag ka. Mahirap na, siguraduhin natin na hindi ka bangag. Drug test tayo. Diba? For the good of everyone. All Filipinos, for that matter. AFP, PNP, you will be directed by the Filipino people to subject the president to a drug test. In due time, no? We have to stand up muna. We have to stand up April 9, and then June 12. Ayoko nang paabutin ng June 12. Delikado tayo eh. Kasi anytime pwedeng orderan ng presidente yung mga tropa natin eh. Ganun nga eh. Sabihin na, sige, sampulan ninyo. Tapos sampulan nga. Tapos ayan na. Tapos ang Amerikano, we've got your back. Anong gagawin natin? Mas gusto ko pa nga yung neutral tayo eh. Pero pinopondohan natin yung armed forces natin. Masaya na yan. Masaya sila sa palagay ko. 500 billion to 1 trillion every year. Basta ang doon, defense industries tsaka yung reservist natin, yung reserve command, and then yung by region ba? By region. Para matrain mo yung buong 40 million na reservist. One time, big time. In 1 year to 2 years. Tapos yan, matrain yan lahat. And then, na tayo? And then, we can continue on our modernization. Lahat ng jet. Kunyari, meron tayong fighter jet, mga 200. Meron tayong submarine, mga 20. All in due time. All in due time. Neutral. Neutral tayo. So, question mark. Mutual Defense Treaty. Diba? So, yung transition council na religious leaders and past presidents and then AFP, PNP, you talk about it and then come out with present it to the people. Kung itutuloy natin yung mutual defense na yan, baguhin natin yung Article 5. Dagdagan natin, hindi lang armed attack. Lagyan natin ng hostile aggression para matumigil yung mga gagong na yan, nangyayari sa West Philippine Sea. Hostile aggression to include. Tapos padala natin sa kanila. Yan, tignan nyo, binago na namin mutual defense. Yung gagawin ninyo, kasama na sa hostile aggression. Ma-invoke yung mutual defense, yari kayo, magigera kayo ngayon, hindi kayo prepared. May deterrence tayo by way of a piece of paper. Wala na yung maraming ek-ek, iyak-iyak. Kami. Nilaser kami. Natin yung barko namin. Tinamaan, may damage, hanap yan. Pero kung in a piece of paper, patibayan nyo yung Mutual Defense Treaty. Kung ayaw ninyong maging neutral, then might as well take it or leave it. We make an Article 5 of the Mutual Defense Treaty rewarded, dagdagan, in addendum na armed attack and or hostile aggression to wit. Ito yung mga ng definition ng hostile aggression. Bigyan niyo yung kopya. Tapos, ang buto-buto, tigil yan China. Kasi lahat dun encroaching, yung land peeling ba yan? Yung mga ganun ba?
At saka yung pagpatay ng mga coral, ng marine life, endangering species, yung ganun ba. Destroying the habitat, mga hostile aggression, economic sabotage, blah, blah, blah. Lahat ng mga iisip na salita, ilagay doon, define. Sige natin, kung hindi yan tumigil. Yabang ng China, alam niya, That is, kung i-hold true natin yung mutual defense, i-hold over natin, tuloy-tuloy lang. Abay, take it or leave it. Yung proposal natin. Kung ayaw ninyo, mga Amerikano, kung ayaw ninyo, dagdagan niyang Article 5 na yan, no, ng Mutual Defense Treaty, yung sa gusto namin, what's the point of retaining it if you cannot listen to our, yung problem namin? We've got your back. Nakalagay doon Ginagamit yung hostile aggression, armed attack as yung something that will prevent you from fighting, from stopping the Chinese, kasi nga, armed attack, de barrel o whatever, missile. Pero yung water cannon, wala. Kami laging kinakanon ng China, hindi naman kayo. Kaya nga, kung hindi yun mababago at ayaw ninyong baguhin, mga Amerikano, tigil, na lang kami, neutral kami. Tanggalin niyo yung mga bases dyan. Maglalagay kami dyan ng sarili naming bases. Bases para kaya namin depensa. Lagay kami mga missile system dyan. Sarili namin. We can defend it. And then, we'll follow the Switzerland example in World War II. Rest and creation, dito kayo sa amin. Hospitalization, dito kayo sa amin. Red Cross lang kami. Supplier lang kami, pagkain kahit kanino. Ganun lang. That's better off. We're better off that way. Minimize natin yung... We do not have to go to war dahil dyan sa mga isla na yan, yung mga bato-bato na yan. Kalokohan yan, di naman natin madala sa langit yan Patapos na ang mundo pinag-uusapan yung gera-gera na yan na over a few rocks na dagat, isda, oil and gas. Yaan natin, ganun inoccupy, palpak tayo. So, pero ngayon, ang dapat, i-strengthen natin yung ating depensa. Huwag tayo masyado nakasa sa ibang bansa. So, yun, hanggang ganun lang ako. Pag-isipan ninyo, ang itong mabang bakasyon, comment kayo sa ilalim. Ano gusto nyo mangyari ba? Tama ba yon yung sinasabi na timing? Hindi. Now na, di ba? Tama ba yon? Sumang-ayon kayo. Kung hindi, galit kayo, sabihin nyo, hindi sir. Hintayin na natin hanggang June 12. Kasi habang tumatagal, tama yung comment ng isa nating kasama, habang tumatagal, lumalakas sila. Nakaw sila na nakaw Tapos, magiging problema. So, yung tulong ngayon na dapat. Yung pagsalba sa mga mamamayang Pilipino ngayon na dapat. Yung pag-correct ng isang mali ngayon na dapat. At kung inisip natin Pilipinas at taong bayan, the timing is now. Hindi in the future. Because kung isipin mo yung future, pwede namang ayusin yun I-consider yun. Because kung susunod tayo lahat doon, ang tatahakin natin yung career ni BP. Pwede naman nating hitting the birds with 10 birds o 5 birds with one stone, one sweep. Deklara tayo, now na, litaw niyo yung video, ebidensya, transition tayo, si BP, kapi-kapi muna. Wala kaming okay ka, ikaw ang namin, ikaw ang aming manok. Tapos nun, sige, be with the kids because ang tatahaki mong problema, ang laki, tutulungan ka namin, be with the kids, bakasyon, and then, at the right time, we swear you in. Diba? Simple. Now na. Sige, maraming salamat. Hanggang doon na lang ako. God bless everyone. God bless the Filipino people. Bye-bye. Dasal kayo. Bye.